May sinulat na tula si Karen tungkol sa kanyang pagbubuntis. Hindi niya alam ng committee ng school paper dahil nga itinago nila yun, pero si Ginang Arnaiz ay alam ang tungkol doon. Tinutulan ni Ginang Arnaiz ang pag-a-approve sa tula ni Karen, pero nabigo siya kahit siya ang presidente ng panahong iyon. Sa pagkabigo niya ay sa naisip na maaaring resulta ng ginawang tula ni Karen at sa magiging kahihiyan niya ay pinili niyang magpakamatay. Isa pa, ayaw niyang malaman ng admins ng school na kaya ginawa niya ang lahat ng iyon ay para pagtakpan ang pagbubuntis ni Karen. Ang tinutukoy niyo po ba ay ang Kiss Seeded Womb na tula ni Karen? Tanong ko. Tumango si Ma'am Dizon. So tama nga kami ni Sarina. Ang tinutukoy nga ni Karen na Kay ay ang sarili niya mismo. Oo, Amaya. Dahil ang palayaw ni Karen kapag nasa bahay siya ng mga magulang niya ay Kay. Kaya po pala mayroon kayong kopya ng isa pang tula ni Karen, yung A Librarian's Carry. Sarili rin po ba niyang tinutukoy niya sa tulang iyon? Paano niyo nalaman ang tungkol sa tulang iyon? Takang tanong ni Ma'am Dizon. Ay nakita po kasi namin riyan sa computer niyo po at nakita rin na Amaya sa school paper dun sa stockroom. Alang-aling sagot ni Roxy. Nakita sa pinakalumang school paper. Paano nangyari yun? Hindi naman na-publish ang tulang iyon ni Karen sa school paper. Ang na-publish lang na tula niya ay yung Kiss-Seeded Womb. At paano na kayo nakakuha ng kopya nun? Dahil sa pagkakaalam ko, ay ako lang ang meron nun. Nagkatinginan kaming lahat. Kaya pala ginagamit minsan ni Karen ang mukha ni Catherine. Marahil nga ay binibigyan na kami ng clue na hindi sa tinatakot kami. Kung gano'n, hindi doppelganger ni Catherine na nakikita namin kundi si Karen. Pero nakita po namin sa kopya. Nandito pa nga po ang kopya sa akin. Sagot ko at kinuha sa bag ang isang brown envelope na hindi nalimutang ibinalik ni Sarina sa akin kaninang umuga. Binigay kay Ma'am Dizon at napakunot mo. Nasaan dito, Amaya? Nasa unang pahina po. Inilapag ni Ma'am Dizon ang school paper sa harap ko. Pakituro sa akin kung alin dyan ang tinutukoy mo. Tinignan ko ang unang pahina. Hinawakan ko ng dalawang kamay ko ang papel dahil nakita kong wala nang nakasulat na tula ni Karen. Bakit wala na riyan? Diyan natin nabasa kahapon, di ba? Tanong ni Marge na nakasilip na rin. Tinignan ko rin ang tula ni Karen na Kiss-Seeded Womb. Nandun pa rin naman, ngunit yung tula niya na A Librarian's Cry ay wala na. Paano nangyari yun? Tanong ko at tinignan si Sarina na nagkibit balikat lang. Hindi ko maintindihan kung bakit niya nasabing nandyan kayong hindi iyon nilathala. Nakuha ko lang ang tulang iyon ni Karen mula sa tatay ko. Binigay daw iyon sa kanya ng lola niya. Pero nabasa po namin dito kahapon. Hindi po kami maaaring magkamali. Meron pa nga pong nakalagay na phrase na there's a page where lost things go. Ganun po. Hindi ko po alam kung bakit wala na rito ngayon, sagot ko. Napailing si Ma'am Dizon. Parang hindi siya makapaniwala sa sinasabi na huwag na natin hanapin ang nawala na Amaya. Sabi ni Marge sa diretsong tumingin kay Ma'am Dizon. Ang importante alam na natin ang totoo. Bakit po ninyo kailangang manakot, ma'am? Walang pakundangan, tanong ni Chucks. Anong ibig mong sabihin, Chucks? Huwag na po kayong magkaila. Alam na po namin ngayon na ikaw ang nananakot sa amin. Ikaw ang humila sa kamay ni Amaya raon sa musical, hindi ba? Ikaw din ba nagpunta sa stockroom nung nandun sila? Nakita kong naguluhan si Ma'am Dizon sa pagtataka. Wala akong alam sa sinasabi mo, Chucks. Sagot niya at hinaplos uli ang tiyan niya. Ma'am, kayo rin ba ang pumatay kay Chucks? Saway ko. Natawa ng mahina si Ma'am Dizon. Sa tingin mo, Chucks, magagawa ko ang binibitang mo sa kalagayan kong ito. Pero Ni minsan hindi ako nanakot ng estudyante rito. Totoong ayaw kong maungkat ang tungkol kay Karen, pero hindi ko gagawin ang manakot para ikapahamak ng mga estudyante rito. Pero sino? Tanong ni Marge. Nagpalipat-lipat ako ng tingin sa mga kaibigan ko at kay Ma'am Dizon na biglang naging uneasy. Madalas na ang paghaplos niya sa malaking tiyan niya. Nakarinig kami ng mahinang tawa mula sa pinto. Ang laki ang mga mata namin nang makita si Miss Chua na nakasandal sa pinto. Yumuyog-yog pa ang balikat niya sa pagpipigil ng tao. Nakasuot pa rin siya ng puting uniforme niya. Nandyan po pala kayo, miss. Mahinang sambit ni Marge. Nagkatinginan kami ni Sarina. Bakit nandito si Miss Chua? Kanina pa ba siya? Bakit siya natatawa? Sinulyapan ko si Ma'am Dizon na nakasandal sa upuan habang nakaupo. Parang hindi siya komportable sa pagkakaupo at panay ang haplos sa malaki niyang tiyan. Bigla akong kinabahan. Nagtataka kaming lahat sa naging reaksyon ni Miss Chua. Wala namang nakakatawa pero bakit naman siya natatawa? Nagkatinginan kami ni Sarina, ngunit walang salitang namutawi sa aming dalawa. Nakatitig lang kami kay Miss Chua at panay na rin ang sulyap ko kay Ma'am Dizon. Miss Chua, sambit ni Marge na bakas din sa mukha ang pagtataka.
I never imagined you pushed through with your investigation, kids. Nasabi ni Miss Chua sa pagitan ng mahinang pagtawa. Nakaramdam ako ng kaba. Kahit naguguluhan ako, hindi pa rin maalis sa isip ko na baka may kinalaman din si Miss Chua sa nangyari. May. Hindi talaga kayo nakinig sa payo ko na sa inyong itigil ang pag-iimbestiga. Ano, you even risked the life of one of your friend. Poor little girl, patuloy niya nang mahalakhak pa. Nagimbal kaming lahat sa sinabi niya. Habang tinititigan ko si Miss Chua, ay parang nagiging jablo ang tingin ko sa kanya. Nang mistulang maghilam ang luha ko sa mga mata. Ibig mong sabihin ikaw ang pumatay sa kaibigan namin. Lalong lumakas ang paghalaklak ni Miss Chua. Para siyang baliw na tumatawa. Tingnan ko si Sarina na biglang lumungkot ang mukha. Biglang umagos ang luha sa kanyang mga mata. At hindi ko alam kung paano siya lalapitan para pawiin ang nararamdaman niya. I didn't kill her. Hindi ko nga nahawakan ang dulo ng buhok niya. She scared herself to death. Gaya ng ginawa mo kay Mabel, bularas ni Roxy. Oh, how did you know that? You're a monster. Sigaw ni Marcia na patayo mula sa kinauupuan. Ano ang ibig mo sabihin, Miss Chua? Tanong ni Ma'am Dizon. Don't tell me hindi mo pa rin ako kilala, Candice. Or should I say, cousin? Napanganga kami sa sinabi ni Miss Chua. Cousin, paano naging magpinsan si Ma'am Dizon at Miss Chua? Kahit si Ma'am Dizon ay hindi makapaniwala. Nakakunot ang noon niya at nakatingin kay Miss Chua. Oh, don't give me that look, dear cousin. I forgot to mention that our fathers were brothers. Ain't I? Nanlaki ang mga mata namin sa nalaman. Wala kaming maapuhap na sasabihin dahil sa sinabi ni Miss Chua. Magkapatid ang tatay ni Ma'am Dizon at ang tatay ni Miss Chua. Paano nangyari na magpinsan tayo? Garalgal ang boses na tanong ni Ma'am Dizon. Okay, bago natin simulan ang magtaguan, let me tell you a story. I can spare you my time with this, you know. Sabi niya na sinabayan pa ng mahinang tawa. Umalis si Miss Chua sa pagkakasandal sa pinto at lumapit sa mesa namin. Nasulyapan ko ang dulo ng kutsilyo na nasa bulsa ng suot niyang uniforme. Kaya napaatras kami ngunit sa Sarina ay lumapit sa tabi ni Ma'am Dizon na hindi na gumalaw dahil pakiramdam ko ay may iniinda siyang sakit. Humila si Miss Chua ng silya at umupo sa pinakadulo ng mesa at kaharap kami ni nasa kabilang dulo rin ng mesa. Nasa kanan namin sina Sarina at Ma'am Dizon. Didn't you know that because of Karen de la Cruz, nawala sa buhay namin ang 3 miyembro ng aming pamilya? You can never imagine how was devastated my father was. Candice at lahat ng iyon ay dahil kay Karen de la Cruz. Sabi ni Miss Chua na nililisig ang mga mata. Miss Chua's flashback. Mama, bakit wala akong lolo at lola? Tanong ng batang babae na 5 taong gulang na. Nakita niya ang sakit at hapdi sa mga mata ng kanyang ina. Sa murang edad niya, ay alam niyang may pinagdaraanan ng kanyang mama. Wala na sila. Maaga silang kinuha ng Diyos Nisa. Sagot ng mama niya. Bakit po kinuha ng Diyos, mama? Nagsimulang umiyak ang mama niya. Walang tigil ang pag-iyak kaya nagsimula na rin siyang umiyak. Damang-dama niya ang inagpis ng kanyang ina sa hindi malamang dahilan. Isa lang ang may kinalaman sa nangyari, Nisa. At walang ibang dapat sisihin, kundi si Karen de la Cruz. Bakit po? Sino po siya? Siya ang dahilan kung bakit namatay ang great-grandmother mo. Dahil sa kanya naging malungkot ang lolo mo at nagpakamatay din ang lola mo. Napakunot-noo siya dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mama niya. Hindi rin niya kilala ang sinasabi nitong Karen de la Cruz. Ang tanging alam lang niya ay si Karen de la Cruz ang dahilan kung bakit namatay ang great-grandmother niya. Ang lolo niya at ang lola niya. Kaya pala wala siyang lolo at lola dahil kay Karen de la Cruz. Ayoko po kayong maging malungkot, sambit ni Nisa. Hindi ko maiwasan, Nisa. Kahit hanggang ngayon na bumabalik si Karen de la Cruz, laging sinasabi ng iyong papa dati na bumabalik si Karen de la Cruz. Nakikita nila si Karen de la Cruz. Ayaw nilang makita si Karen de la Cruz. Nag-hysterical na sabi ng kanyang mama. Mama, gagawin ko po ang lahat para hindi na bumalik si Karen de la Cruz, sagot niya. Kinabahan siya nang makitang hinahabol ng ina ang paghinga. Mama, sigaw niya. Anak, nandito si Karen de la Cruz. Mama, sigaw niya nang lumaylaw ang ulo ng ina at bumagsak sa maliit na katawan niya. Niyuglog niya ang 2 balikat ng ina. Hindi niya alam kung bakit hindi na gumagalaw ang kanyang ina. Alam niyang araw-araw umiiyak ang kanyang ina dahil narinig niya lagi ito. Minsan naaabutan niyang parang takot na takot din ang kanyang ina sa hindi malamang dahilan. Mama, huling sigaw niya. Humagulhol siya ng iyak at sa murang isip niya ay pinangako niyang naghihiganti siya sa kung sino man ang mapapagod na kay Karen de la Cruz dahil sa ginawa nito sa pamilya niya.
Paano ka naman nakasisiguro na si Karen ang dahilan kung bakit namatay ang lolo at lola mo, pati na ang papa mo? Tanong ni Ma'am Dizon. Wala na akong pakalam kung paano nangyari yun, Candice. Isa lang ang alam ko. Si Karen ang dahilan ng pagkasira ng pamilya ko dahil sa hindi niya matahimik na kaluluwa. Sigaw ni Miss Chua sa nanlilisik ng mga mata. Matagal na siyang tahimik, Nessa. Ikaw ang di matahimik. Pinukpok ni Miss Chua ang mesa na bumigla sa aming lahat. Kita ang ugan nito sa leeg at nanlilisik ang mga matang nakatitig kay Ma'am Dizon. Talagang di ako matatahimik hanggat hindi pinagbabayaran ng pamilya mo ang ginawa nila sa pamilya ko. Walang ginawa sa iyo ang pamilya ko, Nessa. Alam mo kung bakit. Natahimik si Miss Chua dahil sa sinabi ni Ma'am Dizon. Hindi ang pamilya ko ang gumugol sa iyo. Hindi si Karen. Hindi ang kaluluwa niya, kundi ang konsensya ninyo. Sa simula pa lang, mula sa lola mo si Chofil Arnaiz, wala ng katahimikan. Kaya hindi matahimik, ikaw at ang pamilya mo dahil dala-dala ninyo sa dibdib ninyo ang konsensya. Unconsciously, Nisa, dala mo sa dibdib mo ang konsensya. Napasigaw si Miss Chua sa narinig. Hinugot niya mula sa bulsa ang kutsilyo na dala niya at itinuon niya kay Ma'am Dizon. Miss, gimbal na sigaw namin. Parang hindi na nga dating si Miss Chua ang nasa harap namin. Hindi na maaliwalas ang mukha at wala na ang ngiti sa labi. Humalakak si Miss Chua. Ikaw, Amaya, may gusto ka bang sabihin sa akin? I'm sure you figure it out na ako ang humila sa kamay mo roon sa music room. Nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Miss Chua. Kung ganon, hindi si Miss Dizon at lalong hindi multo ang may gawa nun, kundi si Miss Chua. Paano? You were so engrossed with your little investigation kaya hindi ninyo napansin nandun lang ako. I'm good at hiding myself, ain't I? Sagot niya at tumawa. Kung ganon, sigurado rin akong ikaw ang may gawa ng lahat ng nangyari sa amin. Lahat? You can say that. Haha. Pero huwag mong isisi sa akin ang lahat, Amaya. Nangyari because you were too careless. Pero ikaw ang dahilan kaya namatay ang kaibigan ko. Pilit kong sabi kahit may bumabara na sa lalamunan ko dahil sa pagpipigil ng iyak. And I'm hungry for another life, darling. 2 lives perhaps. Hindi na ikaw si Miss Chua, sigaw ni Jax. I have never been Miss Chua, Jax, because I am Nisa Arnaiz. Paano nyo nagagawa ito? Hindi mo kailangang pumatay ng tao, sigaw ni Roxy. Buhay ang kinuha sa akin kaya buhay din ang kapalit. Hindi ninyo alam kung paano mabuhay ng mag-isa. Palibhasa may magulang kayo na nagpalaki sa inyo. Hindi katulad ko. Litid ang ugat sa leeg na sigaw niya at itinuturo pa ang hawak na kutsilyo sa amin. Napahawak si Catherine at Marge sa braso ko habang magkasama naman si Jack sa Trossie. Si Sarina ayon at nakatayo sa likuran ni Ma'am Dizon na kanina pa haplos ng haplos sa malaking niyang tiyan. You can get away with this, Nisa. Mananagot ka sa batas sa pagpatay mo sa kaibigan nila. Mas lalo kang uusigin ng konsensya mo, Nisa. Tumahimik ka. Sigaw nito at sinugot si Ma'am Dizon na inamba ang kutsilyo. Mabilis akong lumapit at pinigilan ang kamay ni Miss Chua. Miss, huwag po ninyong gawin ito. Nilulukob lang kayo ng galit at paghihinti. Bitiwan mo ako, Maya. Sigaw niya at malakas akong itinulak. Napaigik ako nang tumama ang siko ko sa sahig. Tsak si Ma'am Dizon. Sigaw ko. Narinig kong sigaw ni Marge. Nakita kong nakatarak ang kutsilyo ni Miss Chua sa mesa kung saan kanina nakaupo si Ma'am Dizon. Tumayo ako at kinubagsakan ko at nakita kong hawak ni Chuck si Ma'am Dizon na napapaaray na. Manganganak na yata si Ma'am Dizon, sigaw ni Catherine. Hahaha, tawa ni Miss Chua. Walang manganganak ngayong gabi dahil lahat kayo ay mamamatay. Iniupo ni Chuck si Ma'am Dizon sa table nito at lumapit naman sa kanila si Catherine para alalayan si Ma'am Dizon. Akmang susugod naman si Miss Chua nang hinila ni Sarina ang mahabang mesa para harangan ang daan papunta kay Ma'am Dizon. Nakita ko nagkatinginan sina Marge at Jax, pati na rin si Roxy. Baka sa mukha nilang pagtataka. Walang silbi yan, sigaw ni Miss Chua nang umakyat sa ibabaw ng mesa